So, praise God. Today is Tuesday. Ito po ang JCLG Tuesday Online Bible Study natin. And this is Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. At tuloy po tayo sa ating pong paksa. Mahabang topic. Ito subject po natin na spiritual warfare. And under spiritual warfare, nakarating tayo dito sa paksa natin na territorial spirits. Understanding territorial spirits. Kailangan po maintindihan natin ang territorial spirits at kailangan mapagyaman din tayo sa kaalaman patungkol sa spiritual warfare. Because whether you believe it or not, whether you like it or not, kayo po ay kasali sa spiritual warfare kasi tayo ay mga anak ng Diyos. Okay. So, purihin ng Panginoon ang nakalalamang tayo lagi sa labanan because we are destined to win every battle. Destino tayo na to become more than conquerors sa lahat ng usapin ng buhay, sa lahat ng pakikipagbaka. Sabi sa Romans chapter 8, we are more than conquerors. Okay, through the Lord Jesus Christ. So, purihin ng Panginoon, start na po tayo, kasi ayoko rin naman gagabi kayo. Lalo na kung hindi pa kumakain ng hapunan. Ako po hindi pa kumakain ng hapunan. Salita ng Diyos muna kainin natin. So, what is territorial spirits? Ano itong topic natin? Understanding territorial spirits. Okay. So, dire-diretso po tayo habang hinihintay natin mga kapatid. Habol na lang kayo. Total, recorded naman ito. Naka-record, recorded video teaching. Okay. So, basahin natin ang foundational scriptures natin na matatagpuan sa Daniel chapter 10 verse 12 hanggang 14. Actually, dapat buong chapter, basahin ang Daniel chapter 10, Book of Daniel chapter 10. Pero masyado mahaba kaya kinuha ko na lang yung pinaka sentro ng pag-uusapan natin, yung Daniel chapter 10 verse 12 hanggang 14. Basahin natin. Then he said to me, do not be afraid, sabi ng angel ng Panginoon kay Daniel, do not be afraid, Daniel, for from the first day that you set your heart on understanding this and on humbling yourself before your God, your words were heard, and I have come to respond to your words. But the prince of the kingdom of Persia was standing my way for 21 days. Then behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left there with the kings of Persia. Verse 14. Now, I come to explain to you what will happen to your people in the latter days, because the vision pertains to the days still future. Okay. Mamaya, paliwanag natin. Now, basahin naman natin ang Ephesians chapter 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Sa King James ay, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, rulers, powers, principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirits in high places. So, apat na klaseng mga demonic forces, kung yan man ay mga demons, or sila ay mga fallen angels. Iba kasi ang demons, mga kapatid, at iba ang fallen angels. Pinag-aralan natin yan. Although may mga theologians nagtuturo na ang demons ay mga dating angels na naging demons. Hindi po, iba ang demons. Sila ay mga offsprings, mga anak ng mga fallen angels nung unang panahon. Nung panahon ni Prophet Enoch. Okay. So much for that. At natalakay natin po yan. So,
maaring combination ito ng mga fallen angels at ng mga demon spirits. Kasi ang hukbo ni Satanas, yan pong dalawang grupo na yan, fallen angels at mga demon spirits. Okay. Yung mga demon spirits, sila po yung mga nilalang nung unang panahon. Sila yung mga anak ng mga fallen angels sa anak ng tao. Kaya sila ay mga may mga kapangyarihan din. Anak sila ng mga fallen angels. Kaso sila ay nilipol ng Panginoon nung panahon ni Noah's flood, at lahat sila they all perish doon sa flood ni Noah. Nawalan sila ng katawan, disembodied. Pero nag-exist pa rin sila because you cannot kill a spirit being. Kasi spirit nga yan. Maging naman ang tao, we are also spirit beings. Ang difference nga lang, we have our earthly physical body. At doon sa loob ng earthly physical body nito, nandoon ang human spirit, the real you, the real me. So mga spirit beings tayo with this earthly physical body. Pero ang pangako sa atin ng Panginoon, ang manatili hanggang wakas ay mapalad. No? Siya yung magmamana ng kaharian ng Diyos, yung no retreat, no surrender sa labanan. Hindi umuuro, hindi nagbabackslide, nanatiling tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Nanatili hanggang wakas. Ibibigyan ko ng pagkakataon, sabi ni Jesus, na umupo sa aking trono. Okay, Revelations 3 verse 22. Napakaganda po na. At ang ating katawan ay papalitan sa araw na yun, sa panahon na yun, sa next life natin. Our bodies will be changed and He will give us a glorified body, eternal body that will live forever with the Lord Jesus Christ. Magkakaroon din tayong katawan para ganito, pero hindi nga lang tatanda, hindi mabubulok, hindi magkakasakit, at wala ng kamatayan. Yan po ang ating destiny sa future. We will live forever because we are in Christ. Kaya, mga kapatid, hindi sayang itong panahon natin paggugugol sa pananalangin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kasi tayo po ay nagtatanim ng kayamanan na pang-eternity na. At sa Panginoon, very precious din itong time natin na pinagkaloob sa atin, opportunity to study His Word. Taka nga lang ako sa mga kapatid, kadami-dami natin miyembro sa church, iilan yung interesadong umatay ng Bible study dito sa sa live stream, para sa inyo ito, hindi para sa akin. Yung mga itinuturo ko, alam ko na hindi ako nakikinabang, kayo ang makikinabang. Okay, gusto ko lang paggamit sa Panginoon to bless you, to bless you all, mga kapatid. Okay. So, dito sa Ephesians 6 verse 12, sinabi dito may mga kalaban tayo. At merong binanggit na yung ikaapat na klase ng evil spirit na kalaban natin, yung kung tawagin evil spirit in high places. Sa King James, yun ang sinabi. Sa NIV, sabi ay spiritual forces of evil in heavenly realms. So, ibig sabihin, may kalaban tayo dito sa ground level, may enemy tayo, at meron din tayong kalaban sa high places. May mga demonic spirits or even fallen angels na nasa itaas, nakikipag-warfare. Sinong kalaban nila? Mga angels of the Lord, nakakampi naman natin. So kung si Satanas ay may army at may air force, mga demon spirits at mga fallen angels ay nakalilipad sa ere at sila yung mga spiritual forces of evil in heavenly realms, hindi naman tayo papahuli at mas lamang pa nga tayo because greater is He, Jesus who lives in us, is greater than any demonic forces in this world or even in the spirit realm. At si Jesus ay higit-higit sa lahat. Nakakalamang tayo sa labanan. Okay. So, yung kalaban nating
Air Force ni Satanas ay kung tawagin ay wicked spirits in high places or sa NIV ay spiritual forces of evil in heavenly realms. At yan ang pag-uusapan po natin, yung mga spiritual forces of evil in heavenly realms na marami dyan, yung iba sa kanila tinatawag natin na territorial spirits, nasa sa taas kasi sila. Okay. Now, ano yung what is territorial spirits? No? Territorial spirits are powerful evil spirits. Kasama na dyan ang demonic spirits and fallen angels ni Satanas. They are assigned to specific geographic areas, no? Influencing culture, influencing societies, and influencing individuals. Umi-impluwensya sila, nakaka-epekto sila sa pamagitan ng kanilang deception at mga atake na kapag minsan hindi alam ng mga tao, they are under the attack of these territorial spirits. Okay. So, ano ito territorial spirit? Linawin pa natin, ano? Meron pong tatlong klaseng level ng mga demonic spirits. Meron tatlong levels, ano? Ang first level ay yung tinatawag na ground level demons. Ang ground level demons, sila po yung mga inassign, dineployed ni Satanas to tempt mankind, to attack mankind, no? To attack families and all mankind through deception, through sickness and disease, through witchcraft, through problems, no? At kung ano-ano pa, no? Napag-aralan natin kung ano yung mga attack na ginagawa sa mga tao, ng mga demon spirits, ng mga fallen angels, no? So, ito mga kalaban natin ito, nandito lang yan, naglipa na sa mundo. Kung tawagin ground level, na hukbo ni Satanas. Parang kumbaga sa military, mga army. Mga army, iba naman yung Air Force. So ito mga demons ito, kung tawagin minsan may mga, minsan ay, yan yung mga gustong pumasok sa katawan ng tao, no? Yung mga demon of lust, na kapag napasukan ang tao ng demon of lust, nagiging malaswa ang buhay niya. Mga demon of vices, nagiging addict ang tao. Mga demon of immorality, ano, yun nga rin yun, yung demon of lust, nagiging immoral ang buhay ng tao, nagkakocommit ng adultery, fornication, at nagiging malaswa ang buhay. Meron namang demon ng vices, under the bondage ng mga iba-ibang klaseng bisyo, no? Shabu at alak, drugs, at merong din mga sakit na tinatanim ang mga demonyo, yung mga espiritu ng mga pagnanakaw, no? Kleptomaniac, at iba-iba, no? Merong mga may mga demon na yan na ground level, kung tawagin demon of hatred, no? Na ano yan, pag nakapasok sa isip ng tao at sa katawan ng tao, ang nagagawa niyan, yung tao na yun na pinasukan yan, whether nakapasok sa mind niya, sa soulish part, sa emotion, or mismong na-possess ang kanyang pagkataong loob at siya ay na-demon possessed ng ganitong klaseng demonyo, no? Halimbawa, pumossess ay demon of hatred or demon of bitterness, so mapupuno ng bitterness ang puso ng taong yon, ang kanyang isipan, laging galit siya, laging bitter, may hatred siya sa kapwa o sa tao o kung kanino man o kung sino man yung sinasuggest ng mga demonyo na mamuhi siya. Basta meron siyang hatred, bitterness, no? Kasi nga nakapasok sa isip niya, sa kanyang emotion, sa soulish part, yung mga demons of hatred, no? Or demon of bitterness. Meron namang demon of demonyo ng away, demon of division, strife, na pagkakagalit, paghiwa-hiwalay, pagkakawatak-watak, na gumagawa ng division sa pamilya, division sa magkakaibigan, no, mag-best friend, mag-aaway, hindi nila alam, under attack sila pareho ng mga ganitong klaseng demonyo, demon of strife,
demon of division, meron namang demon of self-centeredness, selfish demons, nagiging masarap. Kung anong klaseng demon, napakarami po niya mga yan eh. Iba-ibang katangian. Kung ano yung katangian demon yun, pumasok, ganun ang magiging personality, character ng tao na wala siyang aware, wala siyang kabuwang-buwang na may nakapasok ng demons na gano'n. Pwedeng hindi siya demon possessed, at yan ay madalas nangyayari sa mga Christians. Ang mga Christian hindi pwede maging demon possessed, pero demons can attack their minds, their emotion, their soulish part of their being. Yung bahagi ng kaluluwa, kinaroon ng mind, will, and emotion, pwedeng makapasok doon ang demons at maging stronghold niya doon siya nagtatago. But he is not demon possessed. Kasi kapag sinabing demon possessed, yung demonyo nakapasok sa pinaka-innermost being ng taong yun na kung tawagin the human spirit at nagkaroon siya ng hold control doon sa human spirit, then ang tawag doon ay demon possession. At kapag demon possession, ang nangyari, naranasan ng isang biktima, nabablock out siya, nabablanko ang kanyang pag-iisip, hindi niya alam kung ano nangyari, hindi niya alam, nagtubad siya sa karsada, hindi niya alam yung pinagagawa niya, kasi nga, na-possess. Ngayon, hindi niya alam kung ano nangyari, hindi niya narinig kung ano yung usapan sa labas, at yung demonyo lang, naririnig niya, nangungusap sa kanya, patayin mo yan, o batuhin mo yan. Yun lang napapakinggan niya. Until nakasot yung demonyo at nahimasmasan, ba't ako nakahubad na ganito? Ba't ako nandito? Hindi niya alam. Pagka ganun ang naranasan na isang biktima, he was demon possessed. Na-possess siya. Blackout, o blanco ang isip niya at kanyang consciousness, hindi niya alam nangyari. Whereas, ang pagkakaiba naman doon sa na nakapasok lang sa soulish area, sa part ng soul, buka na lang yun, na nandoon ang mind, will, and emotion, na influensya ng kanyang mind, influensya ang kanyang emotion, naging bitter ang kanyang mind, na-attack ng mga demonyo, hindi niya makalimutan yung ginawa ng isang tao sa kanya, yung mga memories of the past, nagpapahirap sa kanya, yung mga traumatic experience na nasa, yan ay mga iba-ibang paraan ng pag-atake ng mga demonyo using traumatic experience, using memories of the past, using your emotion, attacking your emotion, pag gano'n sa soulish part po yun. At hindi matatawag na demon possessed. Yan dahil lang kung bakit may mga Kristiyano na kapag misa kinakasot natin yung mga demons, sabay may lumalabas. Sabi naman ng mga walang alam, mga cessationists walang alam patungkol sa spiritual warfare at deliverance, kalokohan yan. Meron bang Kristiyano na possess ng demonyo? Sagot do, hindi nga yan demon possess. Hindi mapupossess sa mga demonyo kasi hindi mapupossess ng demonyo ang mga Kristiyano kasi ang mga Kristiyano ay meron banal na espiritu na naninirahan sa kanyang pagkataong loob, sa kanyang human spirit. The Holy Spirit will dwell in His human spirit. And the more na napupuspos ng presensya ng banal na espiritu ang mananampalataya, the more na walang chance ang anumang demonyo na maka-atake sa emotion, sa soulish part, sa mind, hanggang panlabas lang siya. Pwede atakehin kung magkaroon sa pagkakataon ang katawan ng tao, lagyan ng sakit at kung ano pa, hanggang doon lang. Pero mariresist natin lahat yan kung alam natin ang paraan sa spiritual warfare. Anumang attack ng mga demonyo sa ating spirit, soul, and body ay naiiwasan. Magkakaroon tayo ng depensa at kalasag. Para iba yung alam mo. May alam ka sa spiritual warfare. May ipagtatagol sa sarili mo at you can win every battle. Tandaan nyo, sa lahat ng battles o pakikipagbaka, laban sa mga pamunuan ng kadiliman, laban sa mga demonic forces, lahat ng yan, tayo dinistino na ng Panginoon to win every battle. Panalo na tayo. Kasi una nang nanalo ang Panginoong Hesukristo 2,000 years ago nung siya ay namatay at muling nabuhay
tinalo niya si Satanas sa isang legal na labanan, iniwan niya sa hayag na kahihiyan at sinamsaman niya ng weapon. Yes, sinamsaman niya ng weapon. Colossians chapter 2, verse 15. Nandun po yan. Okay. Now, so yun yung ground level demons, yung pumoposes sa mga tao, umaatake, nagtatanim ng division, nagtatanim ng rebellion, nagtatanim ng kalasuan, kung ano-ano, ginugulo niya ang mga tao. No? Ini-influensyan ang mga leaders of the nations hanggang sa mag-away-away, magkaroon ng gera, no? Russia versus Ukraine, no? China versus Okay. So, yung mga wars na yan, malaki involvement ng mga demon spirit at ni Satanas. Okay. Anyways, pinarapisay naman sa Bible, sa last days ay magkakaroon ng mga alingawaw ng digmaan. Okay. Now, yun yung ground level demons. Now, merong higher level sa ground level demons. Ito yung occult level demons. Ang occult level demons, ito po yung mga demons na nag-aalaga sa mga mangkukulam, witches, wizard, yung nagpa-practice sa divination, manghuhula, no? Nagpa-practice ng occultism, ano mang involvement sa occultism, may demon spirit na nandyan, ready to destroy your life. Kaya delikado yung nagpa-practice sa occultism. Nung kami bata pa, ginagawa namin laro yung Spirit of the Glass. Hindi namin alam na sa demonyo pala yun. Yung Ouija board, na game din, sa demonyo rin yan. At yung iba pang mga games, Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons, yung mga games yan. Sa demonyo rin po yan. Maraming ginagamit si Satanas sa mga demonyo, ina-influensyahan niya, pati mga animation, mga cartoons, para sa mga bata, may mga demons na rin dyan, May mga kinakas out kami mga demonyo sa mga bata dahil sa panonood ng mga cartoons, animation, na merong kargado ng demon spirits. Nandun sa screen, sa TV o nasa gadget. Kaya bantayin nyo inyong mga anak. Okay. Yun nga, naikwento ko na yung isa sa mga kapatiran namin, yung anak na isinama, dinala dito sa Pablo at kami ni Pastor Boy Luis Baldomaro, kinas out namin yung demonyo doon sa bata. Yung bata naging magnakaw, naging kupit ng kupit sa tindahan nila ng pera. Nagtaka yung magulang na, ba't gano'n? Bait-bait ng mga anak natin. At nung kinakasot niya, na-identify yung demonyo na pumasok sa bata. Yung bata, naposes ng demonyo. Napaamin ko anong pangalan. Siya daw si Lupin. Lupin. Sabi namin ni Pastor Boy, sino yung Lupin? Sabi nung kasama ni Pastor Boy, kilala ko yung si Lupin. Kala ko tao. Yung pala cartoon character. Yan po yung latest, yung bagong labas na cartoon na ang bida ay si Lupin. Ang kanyang ginagampalang papel sa cartoons, nakaw siya ng nakaw. Magnanakaw yun. Yung pala yung ginagawang bata. At naging magnanakaw, naging mangungupit ng pera sa tindahan ng kanyang magulang, yung bata dahil doon sa demons na nakapasok sa kanyang either sa soulless part ngayon, kung saan man nakokontrol siya. Okay. So imagine mga bata yan, marami pa akong ikukwento patukol dyan. So yung mga occult level demons, yan po yung mga inassign ni Satanas para alagaan yung mga mangkukulam, sorcerer, wizard, witches, at iba pa na ahente ng kaharian ni Satanas. Mga albularyo, witchcraft din po yan. Huwag kayong magpapagamot sa albularyo. Meron naman mga albularyuhan, hindi naman totoong may demonyo, pero dahil gusto lang kumita, nagpa-practice, kunyari si albularyo, mga peke albularyo. Pero meron totoo albularyo na merong alam sa spiritual, nakapanggagamot, faith healer din siya.
Yung pala, meron siyang demonyo na nag-aalaga sa kanya. Kung tawagin, occult demons. Okay? Sila yung nagbibigay ng kapangyarihan, nagbibigay ng kung ano kaalaman sa tao para siya ay gamitin ni Satanas na to kill, to steal, and to destroy. Okay? So, yun yung occult devil demons na pag na-encounter mo yan, medyo mahirap palabasin, matagal. Lumalaban yan kasi higher level sila, merong mga posisyon yan, mga high-ranking demons yung mga yan. Occult level demon is the second level. No? Now, yung pinakamataas, the third level demons na ma-encounter natin, no? Kung yung ground level demons, pwedeng palayasin ng isang mananampalataya. Yung occult level demons, pwede rin palayasin ng isang mananampalataya, spirit-filled Christian. Pero yung mas pinakamataas, yung third level demons ay dapat ay joint efforts ng mga Kristiyano through prayer and fasting, no, na may knowledge sa spiritual warfare, intercession and deliverance. Kailangan knowledgeable tayo sa mga area na yan sa ating bilang Kristiyano. Kargado tayo ng wisdom, knowledge, understanding, and revelation from the Holy Spirit. So yung territorial spirits ay mga isang bugkos, cluster of demons na maybe they are mga fallen angels, combination ng fallen angels and demons, basta sila po yung nakalilipad sa itaas. May mga demons na mayroong mga pakpak din, parang pakpak ng paniki, nakakalipad sila. Iba naman yung mga fallen angels na magaganda ang itsura nila. Ang mga demons, saksakan po ng pangit yan. They are deformed creatures, abnormal na creatures, hindi pare-pare itsura nila kasi nga sila yung mga abnormal na creatures. Pero mga intelihente kasi meron silang namana sa kanilang tatay, mga fallen angels, kaya may power din sila. Okay. Now, yung territorial spirits, isang cluster o sama-sama mga demon spirits and fallen angels sa itaas na sa pagsasama-sama nila, in the realm of the spirit, ang itsura nila ay a dark cloud, very dark cloud. Parang isang makapal na ulap na maitim. In the realm of the spirit, kung bubuksan ng Panginoon inyong mga mata, makikita niyo yung mga demons na yun, mga fallen angels na yun, na parang napakadilim, napakaitim na ulap, na nakakover sa isang bansa, nakakover sa isang country, nakakover sa isang town, nakakover sa isang, naka-overshadow, no? Hindi actually naka-cover, naka-overshadow, nasa itaas nila. At nayuyungyungan nila, no? Nasa ibaba nila yung gusto nilang kontrolin. Yun yung mga dark clouds ng mga demonic hosts or fallen angels sa kaitaasan. Kung tawagin sa Ephesians 6:12 ay wicked spirits in high places. So, nakakover sila sa isang bansa, isang nation, or maybe sa isang town, or maybe sa isang city, or ganun din, maybe sa isang street, or sa isang barangay, o sa isang distrito. No? At malalaman nyo na mayroong mga controlling spirit, mga wicked spirits sa itaas ng mga lugar na yan, kasi yung effect nila, yung influensya nila, matindi sa ibaba. No? Halimbawa, sa isang street, bigyan ko kayo example, sa isang street, no, ay biglang napuno ng prostitution. Yung isang street, bawal yun, pero underground, may mga prostitution ng mga sindikato doon sa street na yon na puno ng prostitution. No? Meron territorial spirit na dapat i-deal doon. At yun ay yung territorial spirit of lust, no? Immorality. Alam niyo, may nabasa akong book na isang man of God na dinala ng Panginoon sa spirit realm, doon sa realm, sa dagdig ng mga demons, pinakita ng Diyos ko ano yung meron sa dagdig ng mga demonyo. Nakita niya iba-ibang creatures, iba-ibang klase demonyo, at meron siya nakita na isang mga demonyo sa isang lugar na nandun lang sila,
na tumutulo ang lawi na napakapangit na sa lahat ng klaseng demonyo. Ito na yung pinakapangit na nakakasuka pag nakita mo, nakakakilabot, horror, nakakasuka, na ayaw mong tingnan dahil nakakatakot tingnan. At maging yung mga kasamahan daw niya ng mga demons ay takot lumapit sa mga demonyo na yon. No? Naiilag sila doon. No? Yung kapwa demonyo nila, ayaw din lumapit doon. No? Kakaiba itsura, pinakapangit, nakakatakot na itsura. At doon sa experience ng man of God, sinabi ng Panginoon, yan yung demon of lust. Yung pinakapangit na demonyo, yan yung mga demon of lust na pumapasok sa mga tao at nagiging malaswa ang buhay ng mga tao. Kukumit ng immorality, lust, fornication, adultery, rape, at kung ano pa, killing, murder. Yan yung mga demon na yan ang ina-assign ni Satanas. No? So, yung pala matindi, yung pala pinakapangit ang demonyo na pag pumasa sa tao, makukontrol ang isip mo, no? Ang tingin mo doon sa babae, sa prostitute ay napakagandang babae na naepektuhan yung isip mo. No? Nadadaya ang pag-iisip. No? So, yan ang mga attack ng mga demonyo. Ngayon, yun yung occult level. No? Kaya pag may na-encounter kayo na mangkukulam, merong occult level demon yan. Medyo high ranking nga. Kaya labanan yan. Minsan, umaabot ng 1 hour, 2 hours, labanan 3 hours. No? Pag medyo mahina-hina yung anointing mo, kulang ka pa sa anointing, may level din kasi po yung anointing natin. The more we linger in the presence of God, the more we fill our hearts with the Word of God and immerse ourselves in the Word of God and in the presence of God, the more we will be anointed by God. Yung mga pabaya, bihira manalangin, bihira magbasa Biblia, luminipis yung anointing nila. Yes, saka natin pag-usapan. Parang ano yun nakakover sa atin yung anointing niyan. Anointing on us or upon us. Pagka ikaw ay prayerful at ikaw ay totally immersed in the presence of God at lagi kang nagbabasa, nagme-meditate in the Word of God, kumakapal yung anointing na yan na nakalukob sa iyo. And it becomes your armor. Yan yung armor of light na kung tawagin. Tinatawag na the armor of light, the armor of God. Covering yun. Takot ang mga demonyo doon sa liwan, sa armor na kasi ang itsura niyan, nagliliwanag. Para kang araw na nagliliwanag, para kang LED light na nakakasilaw, nakabalot sa iyo. Kaya alam ng mga demonyo kung sino yung kaya nila, alam ng mga demonyo kung ano yung hindi nila kaya. Kasi nakikita nila in the realm of the spirit, visible sa kanilang mga mata. Ang kapal ng armor nito. Hindi ka makakapenetrate dito. Pagka lack of prayer, lack of the Word of God, tas compromiser, meron pang hidden sin. Ako, ang nipis-nipis nung covering, yung armor niya, yung annipis ng anointing. At marami na mga ahentes na sinasabi, kaya ko ito. Manipis yung anointing. So, based po yan sa experience ko sa mga ay sa testimonies ng mga former Satanists, former na mga tao na born again, na naging dati sila ay napossess ng mga demons, they could see our armor, the armor of light. Okay, now, so labanan yan. Kaya paglalaban ka at occult devil demons, kailangan prayerful ka, kailangan kargado ka ng salita ng Panginoon at i-contest mo na yung mga hidden sin mo. Huwag kang haharap sa kalaban na may bit na kasalanan o hidden sin na hindi mo pa na-irerepent. Hindi ka mananalo kung meron kang hidden sin kasi yan ang gagamitin na stronghold ng mga demonyo. At mismo ikaw can be attacked by demons. Pag meron kang bit na hidden sin na hindi mo pa inirerepent. Maging yung mga tinatawag na sin na rebellious spirit o rebellious sin, nako, yan kita ng mga demonyo yan. Kung ikaw ay merong rebellious heart, o may ginawa kang, mga patagong kasalanan, o pakikipag-compromise, alam yan
na nakatambay, maraming inassign sa bawat isa sa atin, maraming inassign sa Satanas ng mga demon spirit na sumusubaybay, naghahanap ng tsansa na maatake tayo. And thank God sa biyaya ng Diyos, hindi makapenetrate ang attack nila sa atin ng mga Kristiyano, mga spirit-filled, walking in the holiness and righteousness of the Lord Jesus Christ. Hindi tatalab sa atin. Okay? Okay. At maging mga curses, hindi tatalab sa atin. Pero, listen, kapag ang isang mananampalatay, backslider, compromiser, living in sin, pwedeng tumalab ang curses na i-release ng mga witches at mga occult, mga ahente ng occultism. Pwedeng makalusot yung mga curses because of that sin in your life. Okay? Now, kaya nga isa sa paraan, spiritual warfare, kailangan malinis ang puso mo. You have a pure, clean heart, wala kang hidden sin, wala kang pakikipag-compromise. Only then can you face the enemy at magtatagumpay ka. Okay. Now, yung sumunod, yung territorial spirit na pinakamataas nga, balikan natin territorial spirit, wicked spirit in high places. Kung ano yung mga personality ng mga yan, yun ang uma-appear sa ibaba na kino-cover ng dark cloud na yan. Kino-cover na isang town, isang city, no? Isang nation, pagka mga demonyo ng hatred, bitterness, demons of war, at ano, pag yan ang kumover sa isang nation, yung nation mapupuno ng pride, yung mga leaders, and then magdi-declare siya ng war, no? Against other nation, at kaya malaki ang role involvement ng mga demon spirits at Satanas sa mga digmaan na naririnig natin. Okay? So, kung ano yung mga demons or forces of darkness na nasa taas, yun po ang magmamanifest sa ibaba. Kung sila ay ang mga demonyo na sakit, karamdaman, etc., no? Yun ang magmamanifest sa ibaba, sa isang town, sa isang lugar, sa isang city. Kung ang mga demonyo naman ay mga spirit of division, hatred, bitterness, yun nakalukob, at yun ang kanilang mandate, mag-release ng bitterness, hatred, division sa mga taong bayan, yun ang i-influensyang spirit sa lugar na yun. Kaya tawag doon ay territorial spirits. Okay. Meron ba noon sa Bible? Meron po niya. Meron ba tayong kalaban sa itaas? Meron. In fact, sa binasa natin sa Daniel chapter 10, nabasa natin. No? Ang istorya kasi nung Daniel chapter 10 ko ating pag-aaralan yung buong chapter, isang araw, nagkaroon ng vision si Daniel. No? At nagpakita ang isang anghel, possible, sabi ng ibang mga theologians, possible na ito ay the angel of the Lord or si Jesus, napakita ng message doon sa vision ni Daniel, may mga kasama siya, pero siya lang ang nakakita. No? Hanggang sa Daniel fell under the power of God, bumagsak nga siya, at ginising siya nung anghel na inutusan naman ng Panginoon na dalhin yung message sa kanya. Ngayon, sabi dito sa Daniel chapter 10, ay 21 days, 3 weeks si Daniel na nag-prayer and fasting. Ang fasting ni Daniel, yung hindi total fasting, kundi yung hindi siya, kumakain mo siya, pero limitado at hindi masasarap na pagkain, hindi yung maluho pagkain. Yun yung Daniel's fasting. Hindi siya, nagpa-fasting siya, pero hindi yung mga magabo pagkain, kundi konti-konti lang. Daniel's fasting, hindi masarap na pagkain. Pero 21 days na prayer and fasting siya. Kasi tinatanong niya sa Panginoon, Lord, anong ibig sabihin ng vision na mangyayari sa future? Sa mga kababayan ko, anong mangyayari? Yun ang gusto niya magkaroon ng answer. Kaya siya, nanalangin, nag-prayer and fasting siya. Then, doon sa ika-21 day, dumating yung angel of the Lord. And I believe si Angel Gabriel yun. At kinuwento kay Daniel na sabi, alam mo Daniel,
The first day pa lang na ikay nanalangin, tinugong ka na ng iyong Diyos. So, ipaparaphrase natin ang usapan Nagtataka si Daniel, bakit umabot ng 21 days na walang tugon ng Panginoon? Ganito nangyari, sabi ni Angel Gabriel. No, okay, inutusan ng Panginoon, dalhin ang answer o ang mensahe sa iyo patungkol sa vision, sa bagay na mangyayari. Naharang ako sa itaas, in high places, ng mga wicked spirits. At nakipaglaban ako doon. Hinarang ako nung isa sa mga high-ranking fallen angels, kung tawagin ay Prince of Persia. No? Alam nyo, may mga high-ranking fallen angels na ina-assign si Satanas sa mga bansa. Dito sa bansang Persia, ano ba ang Persia ngayon? Ang Persia ngayon, yan yung Iran. Ang Iraq, yan yung Babylon ng araw. So, ang Medo-Persia na mabasa sa Bible, yan yung Iran ngayon. So, yung fallen angels na Prince of Persia na naka-assign doon sa Persia, yun yung humarang doon kay Archangel Gabriel, chief messenger ng mga angels. No? At hindi ngayon siya makapasok sa earthly realm kasi nandun siya. Hinaharang siya ng mga fallen angels sa itaas. May labanan. No? Pero, dahil si Daniel ay hindi huminto ng kinapapanalangin, hanggang sa 21 days, hindi niya tinantanan ang Panginoon. Continuous yung prayer niya up to 21 days. Dahil sa kanyang continuous na prayer, pray without ceasing, as sabi sa Bible, nagpadala naman ang Diyos ng backup. At yan ay si Archangel Michael. Nasabi ni Archangel Michael kay Gabriel, Brad, ako lang bahala rito. Sige, yung mission mo, i-accomplish mo na. Ako nang bahala dito sa mga kalaban natin. Kaya, nakatuloy na. Nakapasok sa earthly realm si Angel Gabriel at doon dumating siya ika-21 day na kinukwento niya kay Daniel na may nangyari. Hinadlangan yung prayer mo. Hindi ako get through sa earthly realm because of that enemies. Mga wicked spirits in high places. So, ibig sabihin, sa reality, of life, talaga pala merong spiritual battle, merong spiritual warfare na nagaganap. At kadalasan sa high places. Buti, hindi tumigil si Daniel. Paano kung after 1 week, huminto na siya? Hindi na nakalusot yung si Angel Gabriel to bring the news or the revelation to Daniel. Hindi na makakatuloy. Kaya nga isang lesson dito, lesson learned, huwag tayong hihinto ng kinapapanalangin hanggat hindi nagmamaterialize, hanggat hindi nangyayari yung ating pinagpipray, huwag kang hihinto. Okay? Yes, hanggang sa magkaroon ng answer. Pero yung prayer natin, prayer of faith, lagi may kasamang faith, yun ang tinutugon ng Panginoon. So dahil sa hindi tumigil, he prayed without ceasing, si Daniel, nagpadala ang Diyos ng backup. So, totoo yung nagaganap na digmaan in the realm of the spirit, especially in high places. At yung mga spirit na yun na humahadlang, yun nasa taas, sila yung mga territorial spirits kung tawagin. Okay? Ngayon, paano kakaroon ng access ang mga spirit, mga demon spirits and fallen angels sa isang lugar? Ganito po yan. Kapag ang isang place, isang town, isang street, o isang bansa, mayroong mga pangyayari na hindi maganda, halimbawa, pinangyarihan ng away-away yung lugar, pinangyarihan ng krimen, pinangyarihan ng matinding patayan, nagkaroon ng patayan sa lugar na yon,
O kaya nagkaroon ng may mga tao nagtanim ng kasamaan, karumaldubal na kasamaan sa lugar na yon. Ba may nirape na babae, pinagputol-putol ang katawan, ano, sa lugar na yon. Yun na, magkakaroon ng yung mga kasalanan na ganan ay umi-invite sa mga demon spirits and fallen angels para makapasok sila sa earthly realm at yung lugar na yon, pinangyari ng kasalanan, doon sila mananatili. Kokontrolin nila yung lugar na yon at gagawin nilang territory nila. May access na sila doon kasi meron nangyari na kasalanan. May napatanim sa lupain na yun na kasalanan. See? Kaya kung isang lugar ay lugar ng mga prostitution o immorality sa isang probinsya, sa isang town, no? So yung kasalanan ng immorality, sin of lust, sin of immorality, sin of fornication, adultery sa isang lugar na yon, ano? Eh yun yung mga demons, ang mga demons magkakaroon ng access sa lugar na yon to cover that place at iangkin nila yung lugar na yon na maging territory nila. Okay? Maging territory. Ganon din, halimbawa, sa isang street, no? Sa isang street na maluwag na malaki. Lagi may naaaksidente. Example ito. Lagi may ganitong scenario. Lagi na may naaaksidente sa lugar na yon, sa street na yon, same location, ilan na yung nababangga, ilan na yung nagbanggaan, ilan na yung tumaob na sasakyan, ilan na yung yung lugar na yung pinangyayari ng paulit-ulit na aksidente. Ibig sabihin, meron territorial spirit na kumokontrol doon, controlling spirit, na naghahari-harian sa lugar na yon. At yung tawagin yan ay territorial spirit. So, ang territorial spirit, hindi lang kumokontrol, naghahari sa isang malaking bansa, pwedeng sa isang maliit na town, sa isang maliit na street, no? Sa isang maliit na lugar, place. Naalala ko, dito sa amin San Pablo, sa Sampaloc Lake, pag pumunta ka sa Sampaloc Lake, pakanan ka dumaan, paikot kasi yun eh. Pag pumasok kanan, kauntil tatakbin mo, may ma-encounter ka doon, napakalaking matandang punong kahoy. Na ang taba ay, ewan ko anong puno, kung puno ng mangga, ganito kataba yung puno, na matandang punong kahoy. At lagi may nababalita na sa tapat ng punong kahoy na yun, may nagbanggaan, may nahulog sa kanal, may bumangga sa puno. Laging may na-aksidente sa lugar na yun. No? Yung iba, hindi naniniwala. Yung iba, ay, pamahiin lang yun. Yung ama ko rin na nagsabi, tinuro sa amin, dito daw, sa lugar na ito, yan, yung punong yan. Dito, exact sa lugar nito, marami raw na aksidente dito. Balita nga namin. No? Hindi ko pa alam yung patungkol sa spiritual warfare, territorial spirit na yan. Hindi pa ako mananampalataya noon. Hanggang sa isang araw, yung mga relatives niya na from Cavite, pumunta San Pablo at nangamusta, namamasyal. Siguro 3 sila o 4. Natuwa yung ama ko, niyayang mamasyal. Gusto pasyal ko kayo sa Sampaloc Lake. Maganda yung Sampaloc Lake namin. Sige, nandoon yung matanda, nandoon yung anak, nandoon yung... Naku, alam nyo, kinukwento nung tatay ko. Bumalik sila, naku, putok ang ulo ng matanda, yung iba may injury, no? Yung ama ko, walang injury. Ano yung nangyari? Doon sa tapat ng punong kahoy na yon, biglang nakatulog daw siya. Ang sasaya ng kwentuhan nila, pagdating niya sa punong kahoy na yon, bigla siyang inantok at nagising siya nung bumangga at nahulog sa kanal, bumangga doon sa punong kahoy yung kotse ng father ko. At dahil siya nahulog sa kanal, nagkabukol-bukol yung mga kasama niyang iniangkas niya ng mga kababaihan, ng mga relatives nila. Naku, dumayo lang pamasyal, nasaktan pa. Hindi ko makalimutan yun. Nung matutunan ko ito spiritual warfare at nalaman ko na may territorial spirit, sabi ko, totoo nga.
Meron ganyan. Kaya anong nangyari, yung mga tao, ewan ko kung sino yung ano, nabalita na yun na delikado yung lugar niyo at pinaghinalaan niya yung puno, ay sabi nung iba, alay, may engkanto dyan na. Pinutol na. Mismong ang city, ano, ang nagpaputol ng punong kahoy na yun. At pamula naputol yung punong kahoy na yun, nawalan na aksidente doon. Umalis na siguro yung territorial spirit at yun ang stronghold niya. Bakit siya napapunta doon? Bakit siya nagkaroon ng control? Possible. Who knows? Baka yung mga nakaraan pa naman, maybe 100 years ago, ano, may nagpatayan doon, or maybe mayroong nagbigti sa punong kahoy na yun. Ano? Yung mga gano'n. Para kagaya nung bahay ng isa sa mga kapatid namin na mayroong white lady sa likod ng bahay nila. Yung pala naman, sabi ko, ay, kapatid, inyo alamin ang history ng bahay. No? May white lady sa likod ng bahay nila. Yung pala, nung unang pala, may nagbigti pala doon sa puno na yon, puno ng santol yata yon. May nag-suicide babae, nagbigti, nagpakamatay. So, dahil doon, naging territory ng demon, suicidal demon yung likod ng bahay. Ay, winarper namin sa prayer, pinag-pray ko po yun. Pamulaan pinag-pray, nawala na yon, yung spirit na yon. Yun yung example ng maliliit na mga invading demonic spirit na kumukontrol sa isang lugar. Pero merong mga malalaking spirito, cluster of demons na kung tawagin talaga territorial spirit demons. So ngayon, paano lalabanan ang territorial spirits? Sa isang place, sa isang town, kagaya sa isang puno na yon. Paano? Ano? Yung ground level demons, pwede isang tao, isang manipulator. Occult level demons, pwede tapatan na isang tao. Pero yung territorial level, yung cluster of demons sa itaas na like a dark clouds, ang makapagpapaalis, makakabasag sa kanila, makakadestroy sa kanila para madispatcha sila at magkahuyag-huyag ay ang joint forces prayers ng sama-samang mga mananampalataya as one body of Christ, praying together, interceding, doing spiritual warfare prayers, binobomba yung itaas. Kayang palayasin yun. 100% aalis yung mga demonyo na yun o yung mga fallen angels na yun. Mababasag yung territorial spirit, may spirit sila and madidisperse sila. Yes, totoo yan. So, ang solusyon, sama-samang panalangin. No? At kung may ma-identify kayo na ginagawa ng mga demonic spirits na yon sa territory nila, ididil mo yung mga demonyo na yon. Demon of lust, demon of prostitution, in the name of Jesus, we cast you out. We wage war against you, you demonic of suicidal spirit, suicidal demons, we come against you, we bind you right now. So, ang gagawin po dyan, we will attack them through our prayers, joint forces, joint prayers ng body of Christ, prayer, at mas maganda with fasting, denying yourselves through fasting. Fasting is humbling ourselves before God, denying ourselves. It is dying to self, yung fasting. No? Hindi yan patagalan, pahabaan fasting, hindi yan yung competition na mas mahaba ang fasting ko, Brad, 21 days. Ay, ako 41 days. Hindi yan. Kung 1 or 2 days or 3 days at tumugon na ang Diyos, stop that fasting. Kasi tumugon na ang Diyos. Okay? So, mas maganda, prayer and fasting. Pero kahit hindi ka nag-fasting, kung ang katapat mo mga demons or demons, you can destroy them, you can cast them out by using the name of Jesus kahit walang fasting. Yes, ganun ka-powerful tayo mga anak ng Panginoon. In fact, sinabi ni Jesus, Mark 16 verse 17, in my name you will cast out demons. Hindi sinabi ni Jesus, in my name plus 2 weeks kayo magpa-fasting, then only then you can you cast out demons. Hindi sinabi.
Basta sabi ni Jesus, in my name, you will cast out demons. Tapos. So, with fasting or without fasting, we can cast out demons by using the authority and power and anointing of the name of Jesus. Ngayon, doon sa malaking labanan, territorial spirit, mas maganda, naka-fasting ang body of Christ. Okay. Now, so, meron akong na papakinggan ng pagkatotoo ng mga ibang mga spiritual war, nagkakandak spiritual warfare, na kanila raw winarfare yung lugar na yun. Nagugulat ako, sabi, anong ginawa nila? Tinaniman daw nila ng mga ostya. Yung communion bread na ginagamit natin sa communion table. Kailangan daw yung lugar na yun, o isang bahay, o isang lugar, tataniman mo ng ostya, ng tinapay, which is the symbol of the body of Christ, at bubuhusan mo raw ng grape juice, the symbol of the blood of Jesus, at matatalo na yung mga demonyo. I don't believe that, mga kapatid. At hindi ko yan iminumungkahi, hindi ko isya-suggest because that is very unbiblical. Bakit? Sa Bible na nakita na magkakasunod demons, tinaniman o nilaglagan ng tinapay ng ostya at saka binuhusan ng grape juice. Walang ganyan. No? Walang ganyan. Hindi ganyan. Wag yung kung ano yung papasok sa isip nyo, tapos sasabihin nyo, I am being led by the Holy Spirit na gawin natin. Wag yung ganon, ano? Kasi sa isip mo lang galing karamihan. Be sure na if it is the leading of the Holy Spirit, makikita mo yan sa Bible. No? Dahil ang leading and will of God, will of the Holy Spirit, leading of the Holy Spirit, and the Word of God, the Bible, laging nag-jive. Limit together, hindi ko mo contradict. At lagi may example sa Bible. See? So yung intercessor prayer, prayer warfare, no? Using the name of Jesus, okay yan, biblical yan. Pero unbiblical, yung tinasabing, lalagyan mo ng tinapay at bubusan mong grape. Saan ba ginagamit yan? Anong turing Jesus? Kainin yung lahat ito. Inumin nyo ito. O di para sa atin, pangkain, pang-inom, symbol of the body of Christ, symbol of the blood of Jesus. Pero hindi yung itatapon mo sa magkasala ka pa niyan. Kung symbol yan, body ni Christ at dugo ni Jesus, itatapon mo sa lupa. No? That is very unscriptural, unbiblical. So ingat po, huwag gaya-gaya, sabi niya. Kasi ito yung tinuro sa seminar spiritual warfare, maringa eh. No? Ngayon, yung iba naman, narinig ko, winarper namin yung street na yun. Pinagbubudbura namin ang asin. Kaya hanggang ngayon, iisip ko pa, bakit asin? Anong connection ng asin? Ang alam ko, sa Old Testament, ang Bible, may tinuturo, may nabanggit na covenant of salt. Salt covenant. Ano yung salt of covenant? Pag kayo gumawa ng covenant, magkaibigan, o mag-asawa, o nagpangakuan, nag-create ng vows, tapos gesture yung asin, ay kakainin, ginagawa yan. Gesture ng covenant. Ako minsan ko pala nagawa yun nung may kinasal ako na, okay, this is a salt covenant, no? At representasyon ninyong dalawa, no? Na both of you are the salt of the earth, sabi ni Jesus. Bukod sa we are the light of the earth, we are the salt of the earth. And this time, yung gesture natin, kakasal kayo, both of you are salt of the earth, So ito ang asin. May dalawang container, isalin nyo yung kanya-kanyang asin nyo dito sa isang container na lang. Sinali ng lalaki yung asin niya, isinali ng babae yung asin niya. Okay? Tikman nyo yung asin, maalat. That is salt covenant. Na ang ibig sabihin, ngayon, pinagsama nyo yung dalawa yung asin ng lalaki, asin ng bride, asin ng groom. Ngayon, subukan nyo nga na bawiin nyo yung asin nyo. Isala nyo, kilala nyo ba? Alam nyo ba yung isinali nyo asin? Pare-parehong puti eh. Hindi mo na mababalik. Kahit ilatag ba,
ito yung ano, sabi mo ito yung aking asin to, yan yung asin mo. Paano mo nalaman? Anong palatandaan? Magkakapareho na itsura. So, ang ibig sabihin, prophetic gesture sa wedding, no? Ibig sabihin, once naganapin natin ang marriage covenant nito, wala nang urungan. Wala makapag-aalis ito. Wala makakabali. Hindi pwedeng, sabi ng matatanda, ang kasal ay hindi parang sumubo ka ng kanin na mainit na napasok ay iniluwa mo. Hindi ganun ang kasal. O, tama nga naman. So doon, representasyon yun na walang bawian. Forever, magiging mag-asawa kayo. That is a salt covenant. Yung scriptural pa yun. Ngayon yung asin na binubudbud sa karsada, ewan ko. Wala pa akong alam na ganyan na ginawa sa Bible yon. Okay. So, kailangan mag-i-scriptural po tayo. Pero yung using the name of Jesus, fasting, no? Prayer warfare, using praise and worship during warfare, biblical po yan. No? Casting out those demonic spirit and binding them, binding and loosing. No? Alam nyo, sinabi ni Jesus, basahin natin, no? Saan ba yung, sa Matthew chapter 18, verse 18, babasahin ko sa inyo sa Amplified, no? Wala na tayong time pala. I assure you, most solemnly say to you, sabi ni Jesus, whatever you bind, forbid, declare to be improper and unlawful, on earth shall have already been bound in heaven. And whatever you loose, permit, declare lawful on earth, shall have already been loose in heaven. Ano po ito? Amplified, ano? So, sa ordinary English Bible, simple lang yun. Whatever you bind on earth have been already bound in heaven. And whatever you loose on earth have been loose in heaven. Ano ibig sabihin? Ano, tayong mga anak ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng authority and power to bind and to loose. No? Actually, ang konteksto po nito, ang interpretation ito ay patungkol sa kapatid sa pananampalataya na nagkakasala. No? At sabi ng Panginoon, kausapin, payuhan. Pag ayaw makinig sa iyo, magsama ka ng dalawa pa. Pag ayaw pa rin makinig, dali mo na sa iglesia, sa church. At sabihin mo, yung usap niya, itong tao ito, rebelde, ay makinig sa counseling namin. No, magulo ang pagkatao nito. No. At sabihin sa church, kung anong ginawa niya. Yan, sabi ni Jesus, sapagkat kung anong tinalian niyo sa lupa, tinalian na ng Diyos sa langit. Kung ano yung kalagan niyo sa lupa, kinalagan ng Diyos sa langit. Ibig sabihin, ano man desisyon na natin sa lupa, sanction ng Diyos, may approval ang Diyos. Patungkol yan sa church discipline. Ngayon, kakabig tayo dahil ang Bible is lang interpretation but has many, the Word of God has many application. There's only one interpretation but many application. I-apply natin sa spiritual warfare. Pwede ba natin gamitin ang binding and loosing sa spiritual warfare? Sa prayer? Of course. No? Of course, behind this word of the Lord Jesus Christ, meron niyang teaching, message, how we can bind demonic spirits and how we can loose or set free those people who are under the bondage of this demonic spirit. Pwede natin kalagan sila in the name of Jesus. Pwede natin talian ang mga demonyo. Binding and loosing. Pwede yan. Totoo po yan. Although, ito siya sabi ko ito, yung ibang yung ibang very conservative, hindi tatagap. Ay, ito yun, this is referring to church discipline. Okay, tama ka naman, hindi tayo magtatagap. Pero behind these words of the Lord Jesus Christ, we can use it sa spiritual warfare. Ulitin ko, there's only one interpretation ng mga passages sa Bible, but there are many applications. Okay? Alright. Kaya sabi Jesus, if 2 or 3 of you are gathered together in my name, there am I in the midst of them. No? Ina-apply natin yan sa prayer. Ang mag-agree ng 2 o 3 sa aking pangalan, ano mang hilingin nila, tutugunin ko.
Can we use that in prayer? In the name of Jesus? Yes, absolutely. We can use that. Eh, sabi ng iba na Bible teacher or preacher, yan patungkol yan sa hindi yan patungkol sa prayer, patungkol sa dinidisiplina na okay, nandun na ako. But still, behind those words of the Lord Jesus Christ, meron siya sinasabi na saan man tayo magkatipon, 2, 3 sa kanyang pangalan, doroon siya sa kalagitnaan natin. Totoo naman eh. Saan man tayo magtipon-tipon, tayo mga mananampalataya, nandun ang presence ni Jesus. Hindi mo pwedeng debatihin yan o sabihin mo, that is unbiblical. Hindi, totoo sinabi ni Jesus, He'll be there. Sasamahan tayo. Totoo rin sinabi niya na anumang pagkasunduan ng 2 dito sa lupa ay gagawin ng Diyos na nasa langit. Biblical din nga. Okay. So, wala na po tayong time, ang isang lupa, isang lugar na mayroong pangyayari hindi maganda, o isang nation, isang town, isang province, isang city, na may natanggap kayong revelation o balita na ito pala, kaya pala merong ganitong territorial spirit dahil yung mga ninuno, yung mga ancestors, mga kauna-unahang tao ay merong ganitong problema, may ganitong pangyayari. May nag-away-away dito, nagtagaan, nagpatayan, marami namatay. So anong gagawin natin? Pag merong ganong informasyon at revelation, ating ihihingi ng tawad yung mga ninuno na yon na gumawa ng kasalanan, gumawa ng patayan, ipapanalangin natin sa Diyos. Ano ibig sabihin? Para sila'y patawarin ng Diyos? Hindi. Kung sila'y mga nasa impyerno, hindi na sila maalis sa impyerno. Anong purpose of prayer? Para malinis yung lupain. We ask forgiveness from the Lord. Lord, cleanse this town. Patawarin mo yung ginawa ng aming mga kanununuan. Forgive them, Lord, and forgive us. Isama mo na ang sarili mo. No, kahit hindi ka kasali sa ginawa nila, isali mo na, forgive us, Lord. Ang aming lahi, aming pamilya, aming makabayan, forgive us all, Lord. Forgive us sa ginawa namin ito nung 100 years ago. Ihingi ng tawad. Then dahil doon, sa paghingi ng tawad sa Panginoon, kasama ka, ikaw ang middleman, ikaw ang intercessor, the man who stands in the gap. Dahil sa iyo, na panalangin, tutugunin ka ng Diyos. At ang lupa na yon ay lilinisin ng Panginoon. Hindi lang ang kasalanang tao ang nililinis ng dugo ni Jesus, maging ang isang lupain na dinumihan ng kasalanan ng tao ay kayang linisin ng dugo ng Panginoong Hesukristo. And therefore, ang mangyayari, ang mga demonyo ay aalis, ang control ng mga fallen angels sa lugar na yun ay mawawala dahil naihingi ng tawad yung lupa, yung lupain, yung lugar, yung bayan. Magre-release ang Diyos ng biyaya, ng forgiveness, and the Lord will cleanse that land. See? Tingnan nyo, sabi ng Panginoon, dito po ako magtatapos sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Ano sabi? Kung aking bayan magpapakababa, will humble. Number 2, kung aking bayan magpe-pray. Number 3, if they will seek my face, hahanapin ang kalooban ng Panginoon. Lord, anong gusto mo namin gawin? Anong kalooban mo? Lumalapit ka sa Panginoon, may pagpapakababa sa pananalangin na hinahanap mo ang kalooban niya. At pang-4, and turn from their wicked ways. Ihingi mo ng tawad yung wickedness na ginawa mo, ginawa ng tao o kung sino man, ihingi mo ng tawad.
At ang paghingi ng tawad, hindi mo na uulitin yung ginawang kasalanan na yun. Turn their wicked ways. Then, sabi ng Panginoon, I will hear from heaven, mula sa langit, pakikinggan ko sila. And I will forgive the sin. Patatawarin ko ang kasalanan ng lupain. Patatawarin ko ang kasalanan nila. And I will heal their land. Eto na maganda. Healing sa land, destroying the territorial spirits, and healing the land. At sa kwento ito, patotoo ito na dito ako magtatapos, pinaalala ng Holy Spirit before I go. Meron kami naging guest noon, nagkandak ng, hiniram yung church namin as venue ng seminar patungkol sa prayer. Sabi nung isang babae speaker na anointed by God, sabi niya, one time, ginising ako ng Panginoon, madaling araw, I think 3 o'clock yata. Bumaba ako at ako'y umupo sa table sa kusina. Lord, bakit mo ako ginising? Then suddenly, nagkaroon siya ng vision. At nakita niya ang Pilipinas, ang mapa ng Pilipinas. Meron nakakover sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, na dark cloud. Dark cloud. Then doon sa kanyang vision na nakita, may streak of light, parang laser light na sumulpot at may sumabog sa dark cloud. Then mamaya dumami na. Bright light, parang laser. At nagputo ka, sumabog hanggang sa until sa karamihan ng light na yon, sumabog yung dark cloud at na-disperse sila. At sabi nung babae na nagte-testify about prayer, doon ko naintindihan kung gaano kapangyarihan ang prayer, warfare, prayer of intercession ng mga anak ng Diyos. Yung palang light na yon, tinanong niya sa Panginoon, bawat light, laser light na yon na tumatama sa dark cloud, ay prayer ng mga mananampalataya. And the more na marami nagpe-pray against that dark cloud, territorial spirit, the more mas madali ang pagwasak, pag-disperse, pag-dissolve ng dark cloud na yun, na kung tawagin territorial spirit. So mga minamahal, huwag natin kalimutan, malaki ang magagawa ng ating sama-samang panalangin, lalo na against those territorial spirits. God bless everyone at purihin ang Panginoon. Don't forget to share this video sa mga kaibigan, sa mga friends, relatives, sa mga pastor friends natin. God bless everyone. Heavenly Father, maraming po salamat, Panginoon, sa biyaya mo na sumasa amin, na binigyan mo kami ng revelation, knowledge, patungkol sa paksa na ito na understanding territorial spirits. Maraming po salamat at dalangin namin na ibaon mo, itatubo sa aming mga pagkataon loob ang mga revelation and knowledge, wisdom na ito pinagkaloob mo sa amin. Maraming po salamat, Panginoon, na iniukit mo na ito sa amin pong puso ang mga katotohanan ito. And you will use us mightily for the glory of the name of Jesus, and even to set the captives free, to set our nation free from those territorial spirits at iba pang mga lugar at lupain. Salamat, Panginoon, gagamitin mo bawat isa na natutunan ang mga bagay nito mula po sa iyo. Thank you, Holy Spirit. We glorify and exalt no other name but the name which is above every name, the name of our Lord Jesus Christ. Amen. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. Amen. God bless everyone.